Pinaghahandaan na ang posibleng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sakaling matuloy ito sa Senado. Ito ay ayon kay Senate President Vicente Tito Sotto. Para sa kabuuang ulat, narito si Jade Buhoy. Dahil sa tuloy-tuloy na deliberasyon ng Kongreso ukol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, nagsabi si Senate President Vicente Tito Sotto ng ilang paghahanda sakaling tumuloy ito sa Senado. Naghahanda na ang Senado sa posibleng pagdinig bilang impeachment court kaugnay ng kaso laban kay VP Sara. Ayon kay Senate President Vicente Sotto III, maaaring mag-convene ang Senado sa lalong madaling panahon, posibleng pagsapit ng May 4, kasabay ng pagbabalik ng sesyon ng Kongreso. If the House will pass the articles of impeachment, if they will find probable cause. Right now, tutuusin there is a vacuum. So mahirap magbigay ng komentaryo tungkol dyan except that we have to wait for the decision of the House of Representatives whether they find probable cause. Aniya sa sandaling matanggap ang articles of impeachment mula sa Kamara, agad itong aaksyonan o forthwith. Yes, I will act on it with dispatch. Definitely forthwith. As soon as the Senate receives it, I will inform the Senate and refer it to the Committee on Rules. Ibig sabihin walang pagkakaantala at agad na ipapaalam sa Senado upang simulan ang proseso. Idadaan muna ito sa Committee on Rules bago tuluyang magtipon bilang impeachment court. Kapag nag-convene na, ang mga senador ay manunumpa bilang mga hukom sa paglilitis. Sa ilalim ng konstitusyon, tungkulin ng Senado na dinggin at resolbahin ang impeachment cases. Kaugnay nito, nagsimula na rin ang ilang senador sa kanilang paghahanda para sa posibleng paglilitis. Kung saan sinabi din ni Senator Panfilo Ping Lacson na sumasailalim sila sa pag-aaral ng rules of court upang mas maunawaan ang proseso. Ayon naman kay Senator Erwin Tulfo, inaasahan ang mas mahabang pagdinig kaya't pinaghahandaan na rin ito ng kanyang tanggapan. Samantala, 2 pagdinig na lamang sa Kamara ang natitira bago matukoy kung may probable cause ang impeachment complaints. So we're merely preparing just in case para hindi bigla kaming nagulat at bigla kaming ikangay o paano bigla kami tayo magkukumahog pag biglang nagpadala ng articles of impeachment ang House. Pag hindi nagpadala, well and good. Concentration natin will be on the legislation again. Kapag nakuha ang sapat na boto, ipapasa ang articles of impeachment sa Senado na siyang magsisimula ng formal na paglilitis at magpapasya kung mapapatalsik o mapapawalang sala ang Vice-Presidente. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa kaugnay na balita, tiniyak ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na walang banta sa liderato ni Senate President Vicente Sotto III sa kabila ng posibleng impeachment trial laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Ayon sa kanya, nananatiling solid ang mayorya sa Senado at maayos ang pamamalakad nito. Nagsimula na rin umano ang mga senador sa paghahanda sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga legal na proseso. Binigyang diin ni Lacson na tungkulin ng Senado na sundin ang konstitusyon sa paghawak ng impeachment trial. Sa ibang balita, iginiit ni Senator Alan Peter Cayetano ang pangangailangan ng reforma sa sangguniang kabataan kaysa tuluyang buwagin ito. Ayon sa kanya, hindi ang kabataan ang problema kundi ang sistema at ang kakulangan ng suporta sa programa. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng sapat na pondo, training at mentorship upang mahubog ang mga lider na hinaharap. Dagdag pa niya, dapat ituring na long-term investment ang youth leadership programs sa bansa. Binigyan
Binigyan naman ng pagkilala ng Department of Tourism o DOT ang P-pop sensation BINI at Cat's Eye Filipino member na si Sofia La Forteza sa kanilang pagtaas ng bandera ng Pilipinas sa isa sa world's most iconic stages na Coachella Valley Music and Arts Festival. Ayon sa DOT, isa itong milestone at nagpapakita ng impluensya ng Filipino music at talent sa global stage. Nagpasalamat din ang DOT sa dinalang pride at excitement ng BINI at ni Sofia sa ating kababayan, pati na rin sa kanilang ipinamalas na world-class talent, masiglang diwa, creativity at Filipino identity sa isa sa mga prestihiyosong festival sa buong mundo. Bagamat may mga ibang Filipino act na rin na naunang nag-perform sa taunang festival, isa itong makasaysayang tagumpay para sa BINI dahil sila ang first Filipino girl group na nagtanghal sa entablado ng Coachella. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.